Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at yung ilalahad ko ang aking tutunan para sa daily devotion na pinamagatang bakit maraming tao ay mukhang pera. So yung concept niya is communicable attributes, and ang scripture natin is 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. So sinasabi ka, what fault did your ancestors find in me, that they stray so far from me? They follow worthless idols and became worthless themselves. Sa Tagalog, ano nga ba ang nagawa kong kamalian? At ako'y tinalikdan ng inyong mga magulang. Sumamba sila sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan, kaya sila naging walang kabuluhan din. So yung katuruan natin ngayon is number 1, God commands us to worship Him so that we may become like Him. So dito sinasabi na kapag sinamba natin ang Diyos, binabago niya tayo upang tayo ay maging mas mabuti pa. Diba, nasusuto tayo magmahal, magpatawad, mamuhay na matuwid like Him. So God commands us to worship Him so that we may become like Him. Pangalawa, God created us in His image, but He did not make us become God. So ibinigay sa atin ng Diyos ang kakayahang magmahal at mag-isip at pumili ng tama at mali. So yung tawag na free will, no? So ngunit hindi tayo Diyos, kaya dapat tayo manatiling mapagkumbaba at umasa sa Kanya. So God created us in His image, but He did not make us to become God. Number 3, God shares His attributes with us, giving us greater responsibility than all other creatures. So hindi tulad ng hayop, tayo ay may kakayahang mag-isip, no? Gumawa ng tama, at syempre mamuhay ng may pananagutan. So dahil dito may pananagutan tayo sa harap ng Panginoon Diyos at sa ating mga mga kilos at desisyon na gagawin. So God shares His attributes with us, giving us great responsibility than all other creatures. So bilang application number 1, pursue God, not money or anything else. So meaning to say, wag nating hayaang na mas mahalaga yung kayamanan o kasikatan or sarili natin layon kaysa sa relasyon natin sa ating Panginoon Diyos, no? Sikapin natin lagi na siya ang manguna sa ating buhay, diba? So pursue God, not money or anything else, no? Kasi lahat ng meron ka kay God yung galing. So pursue God. Number 2, strive to be Christ-like in all we say and we do. So meaning to say, sundin natin ang halimbawa ni Jesus Christ, yung characteristic ni Jesus Christ, like mapagpatawad, mapagkumbaba, may matapat at may malasakit sa iba, no? So tayo, di ba, tayo estudyante, ang kailangan natin maging matapat pagdating sa mga exams, ganyan. So strive to be Christ-like in all we say and we do. And last is live in readiness for the day of judgment. So isaalaan natin yung isang araw ay harap tayo sa harapan ng Panginoon Diyos. Kaya dapat tayo mamuhay ng matawid at may takot sa Kanya at syempre sa kalooban niya. So I live in readiness for the day of judgment, or live in readiness. So ayun na yung aking sa daily devotion. Naway may matutunan kayo. Make sure sa iba at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.